Ayan o. Sige, birit. Birit mo. Ayan o. Ngayon mga boss, okay na, wait lang. So mga boss, dahil nga sira yung kanyang susian, minsan napaparada sa ibang lugar, naglagay na kami ng kill switch. Off mo. So ayan, meron na siyang kill switch. Kumusta kayo mga padreng? At welcome back na naman sa ating channel. Medyo napalayo yung ruta natin ngayon, Pagalanggang sa may ano to? Ano boss, may Arkong Bato. Arkong Bato. Ayan, na servicean tayo. Dahil kay Sir Jeffrey Malyari, suki ng Servico. Ang issue ng motor ni boss, nawalan bang kuryente yan? Nawalan. Tanungin natin si boss kung ano na yung mga ginawa. Ano bang nangyari dyan? Tapos ginamit ko ng mattress ng gabi. Tapos Maasar. namatay. Tumirik, kinila na lang. Tapos walang kuryente. Wala na po sa Okay. Sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue ng motor mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So pag ganyan ang issue ng motor mga boss, ang una natin gagawin, paki-on mo yung susian. Okay, naka-on yung susian mga boss. Ngayon, check natin yung kanyang high tension wire. Pakita jack. May starter ba yan? Meron. O sige, pakita jack mo. Dapat ka may lalabas at least 1 cm. Okay. Okay na. At sa pagkakataong yan mga boss, walang kuryenteng lumalabas. Ngayon ang tatargetin natin yung kanyang 4-pin na CDI. So gagamit tayo ng test light. Mga padreng, kung ang hahanapin natin ay positive, dapat itong clip na to ay nasa negative. Samantala naman kung hanapin natin ay negative, yung clip dapat ilagay natin sa positive. So i-test na muna natin yung kanyang battery kung may laman. At sa pagkakataong yung mga padreng, good yung ating test light at good din naman yung ating battery. Kaya naman pwede na tayong pumunta sa CDI upang ma-test natin isa-isa yung kanyang pin. At dito sa kanyang CDI, battery operated na po siya, 4-pin. So hindi porket battery operated, pag wala ng battery, hindi na po siya maglalabas ng kuryente. So ang nagpapagana po dyan ay yung ating regulator. So kahit walang battery, dapat po yan maglalabas ng kuryente. So yan, tanggalin na muna natin yung kanyang socket. So ito yung kanyang CDI. At dito sa kanyang CDI may 4 na terminal. At dito nakapwesto yung kanyang pulser. At dito naman nakapwesto sa kanyang negative. At dito naman nakapwesto yung positive o yung live wire natin, yung galing accessories wire. At dito naman nakapwesto yung papunta sa ating ignition coil. Gamit yung ating test light, itetest natin isa-isa yung mismong socket nitong CDI na to kung ano ba ang nawawala. At ilagay na muna natin yung clip sa positive dahil ang hahanapin natin ay negative. Iharap na muna natin yung socket. At dito sa kanyang socket, yung nakikita yung blue kaliwa taas, pulser, yung yellow naman sa baba gawing kaliwa. Yan naman yung ating negative. Yung solid na green kanan, baba, siya naman yung accessories wire. Yung red taas, siya naman yung ating ignition coil. So sundutin na muna natin yung yellow wire, yung pwesto ng negative, dapat iilaw po yan. So good. At sunod naman natin dyan yung ignition coil, yung kulay red wire, kanan, pinakataas. So lipat natin yung clip sa negative dahil okay yung dalawa. Hahanapin naman natin yung accessories wire, yung kulay green. Dapat po yan iilaw kapag sinundot natin. Sa pagkakataong yan, nawawala po yung supply ng ating accessories wire. So may gagawin po tayo dyan. Lilipat tayo sa kanyang headlight dahil dun sa headlight makikita natin yung kanyang ignition key. So ito yung kanyang ignition key. Ititrace natin yan kung napapasukan ba yan ng live wire papunta doon sa ating CDI. So dito sa kanyang headlight, nakabaklas na, binaklas na ni boss. So hanapin lang natin yung solid na red dyan. Yung solid na red, galing po yan dun sa ating battery, dumaan ng fuse.
papunta rito sa ating susian. So hanapin natin yung kulay red yan, batakin lang natin. Mga padre, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan, at tabing tulay lang po ako mismo. So ito yung ating red wire. So yan, nakita ko na, galing po yan dito sa ating battery. Gamit yung ating test light, dahil positive po yan, lagay lang natin yung clip sa negative. Dapat po yan, pag sinundot natin yung kulay red, dapat iilaw kagaya nito. So sundutin natin, dapat iilaw kasi live po yan, galing dun sa ating battery. So sundutin natin, dapat iilaw. So sa pagkakataong yan, walang putol yung galing sa fuse. So napansin ko lang, sunog na yung kanyang socket. So gamit yung ating test light, ilagay lang natin sa negative, i-confirm natin kung good talaga yung red wire galing battery, dumaan ng fuse. So good. So ang gagawin na lang natin mga boss, kapirasong wire, yung red wire, ilalagay natin yan sa kulay black na wire. So lagay natin dito sa kulay black. So binaypass na natin yung kanyang susian. So dapat po yan na maglalabas na po yan ng kuryente. So i-double check na muna natin yung red wire tsaka black wire. So good naman, umiilaw na. So pwede na nating i-check. So ilagay natin yung clip sa negative dahil yung hahanapin natin yung nawawalang accessories wire. So sundutin natin yung kulay green, dapat iilaw. So yun, confirm na lagyan na natin ng supply yan at pwede na natin ikabit yung kanyang CDI at i-check na natin kung maglalabas na ng kuryente yung motor ni boss. So yan, nakabit na natin. So ang issue ng motor ni boss, naubusan ng andar dahil nawalan ng kuryente. So i-check natin ngayon kung maglalabas ng kuryente. So ayan, ito dyan ka mo. Ayo. Salah. Lagyan mo gas. Ay, pala ko. Dito, baka may tira pa. Dito, silinyador ka ako. Silinyador. Mahirap pa yan. Wala na nga gas. Okay, lagyan ng gas. At sa pagkakataong yung mga padreng, solid na solid yung labas ng kuryente. So dahil dun sa nawawalang linya, dun sa ating CDI na 14, so nasolusyonan na natin, nakonfirma natin na yung live wire o yung accessories wire dun sa ating 14 CDI, so nawala siya. So yan, naayos na natin. So pwede na nating ibalik yan at paandarin. Mga padreng, ang issue ng motor ni boss, walang kuryente. So napalabas na natin yung kuryente. Ang ginawa lang natin, yung pula mga boss, galing sa regulator, galing sa battery, dumaan sa fuse. Ngayon, pag sumusi po tayo, itra-transfer ng red wire dun sa accessories wire na kulay black. So ang ginawa lang natin, yung kulay black na yan, tinap na natin dito sa accessories wire. Ngayon, ang problema kasi nito, sira na rin yung kanyang susian. Medyo magulo na rin yung wiring dito. So, pinalabas lang natin yung kuryente. Pero, advice ko kay boss, magpapalit ng susian. Pero dapat, ayusin din dito. So, ngayon, paki-start mo nga, boss. Yan. Tingnan mo, baka nakapatay. Tama, nakapatay yata. Ayan. Sige, birit. Birit mo. Ngayon mga boss, okay na, wait lang. So mga boss, dahil nga sira yung kanyang susian, minsan napaparada sa ibang lugar, naglagay na kami ng kill switch. Off mo. So ayan, meron na siyang kill switch. So pansamantala, ngayon in case na magawi si boss sa atin, aayusin natin yung mga karambola na yan. The same time, may mga susian naman tayo doon at pwede na nating palitan yan. So pansamantala, ilagyan natin siya ng safety. So na home service lang tayo rito. Inayos ko na rin yung linya ng kanyang stator papuntang regulator. So maraming putol, nagkaroon na ng mga corrosion yung kanyang socket. So yan, pinagkakat na natin. Spark plug okay pa. Ngayon nung pinaandar natin sa unang video, medyo namamatay. So pag namamatay at walang minor, ayan tingnan nyo, manifold nya mga boss puro crack na. So nagpalit tayo nito, yon nabili niya. Magkano to? Ano boss? 180. 180 lang Ngayon ang ganda na ng andar ng motor ni boss. So ito yung kanyang
kill switch. Kaya sige, try mo start. Oh, hindi, off dapat, off. Oh. Ayan na, birit mo. Ayan na. Okay na, okay na. So, shout out muna tayo kay Sir Jeffrey Malyari ng San Jose, Pagalanggang. So, ano masasabi mo, boss? Nasabi ko, sa'yo pagkakagawa. Saya, ayan. So, ayun. Balak nila padreng na pumasyal sa ating shop. Na taon naman na nagpasyal tayo ng dinalupian. So, kaya sumaglit na rin tayo dito para mapagbigyan yung problema ng motor ni boss na SIM. So, walang kuryente, yan oh. Ang ganda ng andar oh. Dati ba walang minor yan? Wala, boss. Oh, yan oh. Talagang hindi maayos na dyan. Ngayon, maayos na. Inayos na natin yung mga wiring. So mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.